At ang ating pong pag-uusapan ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ay ang tinatawag kong the crowd of rejoicing. Okay? So, makikita po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Sabi diyan, "For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming?" Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Tayo po'y manalangin. O aming Diyos at dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa inyong patuloy na paggabay sa bawat isa at sa inyong pag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy niyong binibigay sa amin. At Panginoon, Ikaw po ang gumamay sa amin sa mga oras na ito, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Sa mga nagpakinig, Panginoon, kayo po ang pumukaw sa kanilang mga puso upang ito'y patuloy na tumimo sa kanilang mga damdamin. Maraming salamat po, Panginoon, pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So may tanong ako. Kahapon na nakaraan, nagtanong muli ako, no? Okay, so nararamdaman mo na ba? Sabihin niyo naman ng alin? Na malapit mo nang mahawakan ng iyong diploma. Yes. Okay? So, ito po ang panahon na kung saan tayo ang mga pagpapagal ng mga estudyante ay susuklian naman po ng isang karangalan kung talaga po sila ay nagpagal, kung sila po talaga nagtrabaho sa kanilang pag-aaral. And next, yan. Nakapag-practice ka na ba? Hindi paghagis ng tawaga. Sabi ng mga teachers, bawal na daw ihagis yan kasi nawawala ang pagsabihan. Ang tanong, nakapag-practice ka na ba ng graduation march papuntang yung tabla? Okay, so wala pa po. Ang practice pa po niyan ay I think, third week ng March. Ayan. Okay? Kasi last week ng March ang recognition and graduation. Diyan ko lang ilalagay yan. So ito, bakit ko po pinapakita ito sa inyo? Dahil ito po ay may relasyon sa ating akin pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga nito. Gaya ng pag-aaral, bakit po ba tayo nag-aaral? Ito po ay para mas maging mabuti tayong mamamayan, mas tao na mayroong malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, mamamayan na may pakialam sa kapaligiran. Yan po ang bottom line ng ating pag-aaral. Pero, hindi naman po dito nasusukat ang pagkatao ng bawat isa. May mga edukadong hindi din maganda ang asal, pero meron naman mga hindi nakapag-aral na parang mga anghel ang kanilang mga ugali. So, hindi po nagiging sukatan ang pag-aaral ng pagkatao. At higit sa lahat, hindi dito nalalaman ko ito ay mabuti na tao. Pero ang gusto ko may pakita sa inyo dito na after ng pagpapagal ng isang estudyante, merong sabihin na natin reward na nag-aantay sa kanya. Merong award na nag-aantay sa kanya. At yun ay ang medalya. At ang medalyang ito ay nagsisimbolo at nagpapakita na ikaw ay nagtrabaho bilang isang estudyante. Hindi lahat ng estudyante ay masipag mag-aral. Okay? Merong pabaya, meron namang talagang nagsusulog ng kilay, ika nga nila. Ang pag-aaral po ay matutulig natin isang bagay na hindi kayang nakawin minuan. Kaya nga po dapat ang pag-aaral ay tinuturing talaga ng isang pagpapagay. Isang bagay na pagpapayaman sa sarili, karunungan, at higit sa lahat ng ating pagkatao. Meron lang po akong gustong i-share short testimony, maging testimony na rin ito sa mga estudyante natin. So, alam niyo
years po ako tumagal sa college. Kasama na master. Joke lang po. 10 years po tinapos yung aking bachelor course. Hindi po yan dahil sa naging tamad ako mag-aral. Ito po ay dahil sa tinatawag natin financial struggle. So, hinto, aaral na naman, hinto, gano'n. Okay. To the point na nagkaroon ako ng isang prayer. And kung pinag-pray ko to, inusap ko itong panalangin, ito talagang bigat na bigat ng damdamin ko. Ito po yung panalangin na sinabi ko. Sabi ko, Lord, pangarap na lang po ba na makapagsuot ako ng itim na toga? Bakit itim na toga? Kasi sa high school, puti. Ibang school, nagsusuot sila ng particularly blue na toga, ganyan. So, ito po yung panalangin ko. Sabi, Lord, pangarap na naman po bang makapagsuot ako ng itim na toga? Ito po kasi yung panahon na nagiging hopeless na ako sa pagtatapos ko ng pag-aaral. At kung makikita niyo po dyan, nasa likod ko, si Jordan na po yan. Yan po naka-green. Si Jordan na po yan. Si Jordan po yan. At dyan po siya ay, I think, 4 years old. Okay, gano'n. So, kasama siya nung lumatil ako. Itong panalangin na to is sinagot ng Panginoon 2 years. At nalaman ko sa sagutan nung nandyan na ako mismo sa entablado. So talagang napakabuti ng Panginoon na may mga bagay na nangyayari sa atin minsan na akala natin hindi na matutupad. Pero kailangan ng pala ay kapit sa Panginoon, panalangin, at pagpupursige. Okay? Alam niyo po, nung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, hindi naging madali. Maraming kritisismo from both sides. Sa aking biyanan, sa aking nanay, si Papa kasi nakakulong pa na yan. Sa aking mga kapatid, may mga nagsasalita. Pero lahat yun ay akin lang isinuntabi. At ang sinabi ko ng Panginoon, tulungan niyo ako na may pakita ko sa kanila na ang goal ko sa buhay, maganda naman. At hindi para talikuran yung responsibilidad ko sa aking anak. Ang tingin kasi nila noon, tinatry kong takasan yung responsibilidad ko sa akin. Pero hindi. Kasi naisip ko noon, kung hindi ko papatuloy yung pag-aaral ko, baka mas madilim na kinabukasan pag nagbigay ko sa aking anak. Okay? Kaya yan, nakita niyo naman, masaya niya si Jonathan. No? Gusto niya pa nga umakyat sa stage niya, kaso bawal siya. Okay, so, ibig sabihin, sa aking pagpapagal, meron akong nakamit na reward. At ano yung reward ko na yun? Ang aking college diploma. Na siya naman nagagamit ko ngayon para ako maging isang ganap na guro. Ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi po dito, everyone in this world desires some kind of reward. Alam niyo po, sa psychologist, meron tayong tinatawag na 2 rewards sa pag-aaral. Ano nga ulit dito? Nakalimutan ko na. Yung intrinsic and motivation pala yun. Yung reward, ginagamit po yan sa pag-aaral para po yung mga bata ay magkaroon ng motivation para sa pag-aaral. At ang tawag po dyan ay intrinsic motivation. People work hard for recognition, promotion, medals, and trophies. Minsan po, hindi ko alam kung tama po ba o nakakalungkot na malaman na ang tao nagtatrabaho na lang because of recognition. Masabing, ikaw ang pinakamagaling. Promotion. Minsan nagtatrabaho na lang ang tao for promotion. Promotion na tumaas ang sweldo, tumaas ang posisyon. Next, medals or trophies. Pero, tututusin, hindi naman po ito masama. Hindi naman po masama magangat tayo ng mga trophies, promotion. Pero, be sure lang na sa pag-abot mo ng mga ito,
ay wala kang inaabakang tao. Na ikaw ay mapopromote ng patas. Ikaw ay magkakatrophy ng patas. Wala kang dinaya, wala kang sinigasaang tao. Athletes train for years just to win the championship. Yan. Alam niyo po, ilang taon na ba ako naglalaro ng basketball? Siguro may 20 years na, no? Malabas pa. Pero hindi pa po ako nakaranas ng championship. Puro lalaban lang ng finals, ganun sa tatalo. So, siguro, hindi pa sapat ang aming pagsasanay. Students study diligently to receive awards. So, mga estudyante, tayo ay nag-aaral, talagang nagpupunyagi para tayo makuhang rewards. Ano itong reward na to? Gaya na sinabi ko kanina, medalya niya. Recognition na malaman na ikaw ang pinaka-magaling. To be number one. Pero gaya na sinasabi ko po, hindi madali maging number one. Gaya nga nasabi ni Rizal, ang pinakamatayog na puno, ang siya punang tinatamaan o palaging tinatamaan ng KitKat. Sabihin, to become a number one, marami kang kaakibat na responsibilidad. Ibig sabihin, yung pagpumahog mo, yung pagsisikap mo na maging number one, akala mo, doon ka na lang. Akala mo pag naging number one ka na, pahinga ka na. Sabi nga, in great power comes with great responsibilities. Akala ko nga po noon, ang principal walang ginagawa. Marami po pala. Akala ko po noon, ang mga master teachers walang ginagawa. Marami po pala. At nakikita ko po yung trabaho ng isa naming master teacher. Nakakalulog. Pero sa totoo po, ito po nagiging dahilan kung bakit ang ibang teachers po ayaw mag-promote. Dahil po sa napakaraming trabaho. Bukod pa sa ikaw ay nagtuturo at mayroon pang advisory class. Yan po ang totoo. Employees work hard to receive bonuses or promotions. Yan. Ang mga empleyado, nagtatrabaho sila para magpakitang gilas sa kanilang mga boss, sa kanilang kumpanya. Para ano? Ma-promote, syempre, at the same time, tumaas ang sahod. Hindi naman po ito masama. But the Bible teaches us that beyond the rewards of this world, there are eternal rewards that God will give to His people. Tayo pong tao, we are only reminded dito sa mga reward na matatanggap natin. Sa mga reward na matatanggap natin dito sa lupa. Itong mundong ito, marami pong reward pwedeng i-offer ito. Pag gumawa ka ng mabuti, may reward. Pero pag gumawa ka rin ng masama, may reward din. Hindi na maganda. So, the crown of rejoicing is often called the soul winner's crown. Ito daw po ay isang reward na binibigay sa mga mananampalataya, especially sa mga soul winners. Kapag nakaharap na natin ang Panginoong Jesus, may good and faithful servant, ito ang iyong korona. Because it is connected with the joy of bringing people to Christ. Joy po ba natin na magdala ng kaluluwa sa Panginoong Jesus? Amen. Amen. Dapat joy po natin ito bilang mga mananampalataya. Kasi dapat, hindi tayo maging masaya na tayo lang ang pupunta sa langit. Ang kalooban po ng Diyos ay kaligtasan para sa lahat. At ito po ang ating nilalakaran. Kasi kung hindi na po kailangan maligtas ng iba, bakit pa po tayo nagkakaroon ng soul winning? Bakit pa po natin sinusunod ng Great Commission? This is because all of this ginagawa natin para lakaran yung sinasabi ng Panginoong Jesus, ang Great Commission. Na ibahagi ninyo ang aking salita sa mga sulok ng mundo. At kapag ibahagi na natin ito sa lahat ng panig ng mundo, tsaka sa darating. Bakit?
Requirement ba yun? Bakit darating ang Panginoong Jesus? Babalik siya kapag ipangalan ng salita na sa buong sulok ng mundo. Para pagdating niya, wala nang may dahilan ang tao. May dahilan na hindi ka namin kilala. Hindi. Kapag naipangaral na ang salita ng Diyos sa apat na sulok ng mundo, darating niya. In this passage, Paul the Apostle expresses his deep love and joy for the believers in Thessalonica. These believers came to faith through Paul's ministry, and he considers them his joy and crown. Si Paul, dito binahagi niya ang kanyang matinding pagmamahal sa mga mananampalataya sa Church ng Thessalonica. Binahagi niya dito ang salita ng Diyos at kinonsider niya ang kanyang mga anak, ang mga mananampalataya dito. Ang pagbabahagi po ba ng salita ng Diyos na ginagawa ni Paul ay naging madali? Hindi po. Mamaya po magtatalakay natin yan. Next, Paul is saying something very powerful. People who come to Christ because of our witness will be our joy when we stand before Christ. Amen. Amen. Yun po yung magiging natin na pagkaharap na natin ng Panginoong Jesus. Biglang may lalapit sa'yo. Hindi mo kilala. Sasabihin sa'yo, kapatid, salamat. Nakita tayo dito. Sasabihin mo, sino ka? Nabahagian mo ako ang salita ng Diyos ng At salamat ang punta ko dito. Diba? Diba po, another example. Kapag may taong lumalapit sa'yo, without knowing na lumapit siya bigla sa'yo, tapos nagpasalamat. Hindi mo na maalala kung bakit siya nagpapasalamat, ayun pala, natulungan mo. Di ba po, maganda sa pakiramdam? Ganun din po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, na may lumapit sa'yo. Kahit habang nandito pa tayo na may lalapit sa'yo, magsasabi na, salamat po, Pastor, at nakilala ko ang Panginoon. At ako po, ay living testimony din ng isa ako sa mga proud ng nanay ko. Alam niyo ba, totoo niyan, hinihikahin po ako ng nanay ko sa pag-church noon. Noon doon pa kila Pastor Abiso. Tinataguan ko po talaga si Mama. At kapag si Pastor Abiso pumupunta sa bahay, nagtatago po talaga ako. At meron po akong salita na binitawan. Sa nanay ko, at sabi ko, Ma, kasi nakukulitan na ako sa nanay ko Nasabi ko, Ma, pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Pero kinain kong lahat ninyo. Dahil nandito ako ngayon sa inyong harap, ipapahayag ang salita ng Diyos. Alam niyo po noon, matindi rin po ang pagsunod ko sa pagiging Katoliko dahil naging pangarap ko rin din po na na maging pare. Diyan sa area po aaral na po ako din ng pagiging sakristan. Then, hindi na po talaga natuloy yun. Dahil sa, ano pong nangyari noon? Parang tinamad-tam ako magpatuloy. Kasi nga, tinatamad din ako mag-aaral ng mga panahon na yun. Tinamad din ako magpatuloy sa aking pagiging sakristan. So yun po yun. The crown of rejoicing comes from winning soul. So, sabi dito ni Paul asks a question in the verse. Sabi dito, what is our hope or joy or crown of rejoicing? At sinagot niya din ito, sabi niya, is it not even you? Sapagkat ano ba ang kasiyahan, ang aming putong? Iba kayo? Yan sinasabi ni Paul. Pinapatunayan niya na kapag tayo nakakapagbahagi ng salita ng Diyos ay ito yung nagiging testimony, ito yung nagiging crown natin. Paul is saying that the believers themselves are His crown
they are His joy because they came to know Christ through His preaching and ministry. Alam mo, there is a joy in preaching the Word of God. Naalala ko noon nung tinitraining pa lang kami ni Pastor Arnel sa pag-preach. Kami nila Pastor Edmark, Pastor Ryan, at alam ko kasama din dito si Joseph, yung pangalan ko ni Pastor Edmark. Every time na matatapos yung pag-preach ko, although nag-training pa lang naman kami noon, meron akong pakiramdam na parang satisfied. Parang ganun po. Na kaya nasabi ko, Lord, kung tinatawag mo ako para magbahagi na yung salita, then sino ako para tumangkin? And that is also the time na medyo nagkakaroon na ako yung struggle sa pag-aaral. So nakita niyo po yung grace na the more na may pinapagawa sa iyo ng Lord, may mga pagkakataon na may mga dumadating ding testing, mga pagsubok, to know if your service to the Lord is genuine. Marami kasing mga Kristiyano, hindi ko naman po nilalatan, na may mga pagkakataon na sa kalagitnaan o sa kainitan ng kanilang paglilingkod, pahihintuhin lang sila ng isang problema. So yun po nakakalungkot. Dapat, kapag naglilingkod ka, isipin mo na natural na yung mga kakaibat natin na problema. Kasi si Pablo, na siya nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi naman po naging madali ang lahat. Akala niyo po ba yung nagbabahagi ng salita ng Diyos si Pablo ay nakasakay siya sa kotse o sa magandang karawahe, na siya'y nakadamit ng maayos, na walang nangyayari sa kanyang sakna? Hindi po. Ito po ang katotohanan. Paul traveled many places preaching the gospel. He suffered persecution, imprisonment, and hardship. But despite all the difficulties, his joy was seeing people come to Christ. Hindi po naging madali ang pagbabahagi niya ng salita ng Diyos. Isang bagay na dapat din nating malaman, hindi magiging madali ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Sabi mo sa 2 Corinthians 11, 23-27. Babasahin ko na lang po kasi medyo maliit po marami kasi yung verse. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aming pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Pinagupit ng napakaraming beses. At madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang may balaban. So dito po sa binasa natin teksto, naging madali po bang buhay ni Pablo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Hindi. At ito pong mga sinabi dito na siya binato at nasira yung kanyang barko na shipwreck, mapabasa niyo po yan sa aklat ng mga gawa. Ibig sabihin po, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, may mga hadlang. Maaaring inahat naman tayo na kaaway na maibahagi si Kristo sa ibang tao. Pero patuloy pa rin dapat. Si Pablo, pagkatapos pagbabatuhin, nawalan siya ng kuliran, nahimatay. Baba naman pagbabatuhin. Siguro napuruan si Pablo sa ulo. Naku, hinimatay siya.
Pero pagka gising niya, pagbalik ng kanyang uliran, anong ginawa niya? Bangon ulit. Bahagi ulit yung salita ng Diyos. Siguro sinabi ni Paul noon, patay kung patay. May bahagi ko na ng salita ng Diyos. To guide is to gain. Ika nga. Shipwreck. Naranasan ni Pablo yan, sila'y abuti ng matinding puno sa kalagitnaan ng kanilang pagbibiyahe. Pero alam niyo po, ang matindi dito, pinagpala pa rin sila ng Diyos. Dahil wala pong namatay sa mga nakasakay na yun, sa barko na yun. Lahat sila buhay. Makikita pa rin natin na sa kabila ng paghihirap natin, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagtupad natin bilang Kristiyano, sa mga gawain, lagi nakagabay ang Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Okay? Maaaring naging pagsubok yung unos, pero si Pablo at ang kanyang mga kasama hindi nawala ng pananampalataya sa Diyos, tuloy na magbiyahe. Buhay pa rin sila. Sa tekstong ito, makikita natin that Paul, hindi naging madali ang kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero ang point is, tinuloy niya lang ito. Imagine the joy Paul must have felt knowing that these believers had turned from idols to serve the living God. Yung mga lugar na pinupuntahan ni Pablo, isa sa mga pangkaraniwang suliranin dyan ay yung pagsama sa mga Diyos-Diyosan. At itong mga taong ito nang nabagundian niya ng salita ng Diyos ay from worshiping idols ay tinalikuran nila yon at pumunta sila sa harapan ng Diyos para sa sambahin at pagtingkuran. Which is, the same is true today. When someone accepts Christ because you share the gospel with them, something eternal happens. Kapag ibinabahagi po natin si Kristo sa tao, deep inside his heart or her heart, meron po talagang nangyayari. Ano po yun? Nagsisimula sila magtiwala sa Diyos at nagsisimulang bumukal ang salitang joy and trust. Bakit po? Dahil unti-unting binabago ng Diyos ang kanilang puso, ang kanilang pagkatao. Ibig sabihin din po, ang pagbabago nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Their life is changed, their eternity is changed, and that brings great joy in heaven. Kahit ang Panginoong Jesus nagsasabi sa Luke 15 verse 10, isang kaluluwa lang ang tumanggap sa Panginoon, nagdidiwang ang mga anghel sa langit. Kaya imagine niyo po, every time na nakakapag-soul winning tayo, siguro talagang nagpa-party ang mga anghel sa kalangitan. Bakit sila nagiging masaya? Bakit nagiging masaya ang kalangitan? Kasi meron na namang kaluluwa na naligtas. Dahil ito po ang kalooban ng Diyos. Ang maligtas, ang nakakarami. Pero sinabi rin ng Panginoon na sa pagdating ng araw, marami rin kaliligo rin landas. Saan ang kadahilanan po ito? Ito ay sa pakikinig ng mga maling doktrina at ng mga mali-maling balita. Marami po kasi ngayon, pag sinabing, may mga nagpapagaling doon, may gumagawa din ng himala. Tinatangkilik ng tao. Hindi pa naging sapat yung nakasulat sa Biblia. Kailangan pa nilang humanap ng mirakulo. Kailangan pa nilang humanap ng mga ebidensya. Minsan para lang tayo, ang tao, ay parang yung mga sinaunang tao na sumusunod kay Kristo. Hindi nila matanggap, mapaniwalaan na si Jesus na ang Mesaya. Kailangan nila ng ebidensya. Okay, next. The crowd of rejoicing will be experienced at Christ's coming. Sabi ni Pablo, Paul also mentioned something important in the verse. Sabi nito, in the presence of our Lord Jesus Christ
at His coming. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Excited na ba kayo na bumalik ang Panginoong Jesus? Amen. Bakit? Pag bumalik ng Panginoong Jesus kasi, hindi na hahaba yung ating paghihirap. Makakasama na natin siya. Amen po ba? Okay. This points to the future one day. Believers will stand before Christ. The Bible teaches us that there will be a time when our works will be evaluated by the Lord, not for salvation. Because salvation is by grace, but for rewards. Okay, ito na yung time na haharap tayo sa Panginoong Jesus. Bibigyan niya na yung ating mga puto. Kaya bang kunin yung 5 crowns? Okay? Kaya ba yun? Lahat? Iputong sa'yo. This crown is particularly for believers na mahal nilang mag-soul winning, na mahal nilang mag-evangelism. And probably, ito yung church na maraming membro. Amen? So, itong passage ko na ito ay pinapakita din kung anong puso meron si Pablo. Paul did not treat people as projects or statistics. He loved them deeply. Hindi lang binibilang ni Paul na, nabahagian ko yan, nabahagian ko yan, nabahagian ko yan. Hindi yung ganun. Hindi niya binilang. Basta bahagi lang siya ng bahagi ng salita ng Diyos. Hindi niya lang ginawang project ng mga tao na dapat, sa ganitong taon, dapat marami tayong ano. Pero, marami siya talagang nabahagian ng salita ng Diyos. Dito ay describe ni Pablo ang kanyang pagmamahal. Sabi dito, Paul described his care for the believers like a nursing mother caring for her children. He also described himself like a father encouraging his children. Sabi niya dito, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob. Nung si Pablo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, meron na rin po itong kakipot na tinatawag na discipleship, pag-aalaga sa mga mananampalataya. Dahil bawat church na pinupuntahan ni Pablo, nag-iiwan po siya doon ng leaders. And as of today, dito sa atin, we have 2 evangelism work na parating. Mauuna ang youth camp sa Ibasang Bales, which we are targeting to soul win youth. And to be next by children ministry, Vacation Bible School. Summertime is harvest time. Summertime is for evangelism work. Actually, hindi naman for take summer na tayo nag-evangelize. Dapat palagi. Although dito sa atin sa Gausin o sa church, mas tinuturing natin ang March na talaga. Ito yung harvest time. Kaya nga po, pagtulak natin sa Sambales, sa April 8 and 9, tayo pupunta doon to evangelize, makibahagi sa malaking gawain ng Diyos, at higit sa lahat, syempre mag-enjoy na yan. Okay? Sa double purpose tayo doon, to enjoy and to serve God. Naalala ko dati, iniwan kami din ni Pastor lahat kami sa Sambales. Ilang weeks yung Pastor, 2 weeks po kami doon. Nung pangalawang linggo namin, nag-text na kami yung Pastor Paz, padala kayo ng tuyo. Bagoong. Kasi po ang ulam doon, puro karne. Palibasa kasi, Amerikano si Greg Lyons. Kaya mahilig sa karne. Pero ang saya po na experience namin na yun, na 2 weeks kami nag-serve doon.
naranasan namin maging guard, naranasan namin maging mga facilitator sa iba't ibang bahagi. Yun nga lang, talaga pabalik namin mga loob kami. Mainit kasi sa Zambales eh. Talagang, pero hindi ko matutularan doon yung mga kabataan na nakikita namin tumatanggap sa Panginoong Jesus. Ewan ko ba, na tuwing every after session, isang batch na umuwi, masaya sila. Yung doon namin naranasan, naintindihan. Kasi unang dating sa akin, nagpapagod sila. Ilang batch yan, ilang buwan yan. Pero nung iniwan kami doon, na-experience namin, naintindihan. Masaya pala sila. Hindi alintana ang pagod. Every batch, ilang kabataan yan. Libo. Pero hindi sila lahat mababait ha. Iba dyan magsusuntukan. Mag-aangkasan yan eh. Siyempre, kanya-kanyang forma. Di ba? Papakilala ko sa galing. Magtagatundo kami. Mga batang gabo kami. Mga ganun. Experience natin yan eh. Brother Joseph eh. Sa bus pa lang. Nagbabanatan na. Kung hindi pa namin inarangan yung pintuan ng aming bus, magkakagulo po. So, naiintindihan namin, ganito pala, masarap talaga mag-ingot sa Panginoon. 2 weeks, na-enjoy na. Ang dami namin nun. Si Joseph, Pastora Joy, Pastora Jasmine, La Jenjen, sino ba? Sila Ryan, Pastor Edmar. Basta marami kami. Yung batch namin ng mga kabataan. Talagang ang saya talaga. Baka may gusto magpaiwan dyan. Na baka magalit yung ano. Pero yun po, as a testimony po yun. Na ang paglilingkod sa Panginoon, masaya din. Yun yung pagpapatunay, yung na mga tao na tumatanggap sa Panginoon. Kahit dito sa lupa, nagsisilbi na silang crown natin. Para pag tumayabang, hindi po. Kasi yung crown na yung mga crown na yun ay nagiging kasiyahan natin. Lalo na nakikita natin lumalago sila sa pananampalataya. Mas masaya pa sa damdamin yan. The crown of rejoicing reflects a heart that loves people. Hindi po ito requirement na dapat to be able na maging evangelist ka ay dapat mahal ng tao. Nilalagay po ito ng Diyos sa atin. Na ano? Diba sabi, kung talagang mahal mo ang Diyos, ano sabi? Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Siyempre, ang iyong sarili, bubusugin mo yung salita ng Diyos. Ganun din, busugin mo din ang salita ng Diyos yung mga tao na sa paligid. Ako as a father, siyempre, sa tulong ng Panginoon, I'm trying my best to become a spiritual leader sa aking pamilya. Kasi yan ang kalooban ng Diyos eh. Yan ang sinasabi ng Biblia. Fathers, you are the spiritual leader of your house. Spiritual leader of your family. Hindi naman po sa nilalahatan. Coming from that word, that the father is the spiritual leader of the family. Marami pong pamilya ang wasak. If their fathers are not their spiritual leader. Kaya nga po, napakasaya ng isang pamilya, lalo na ang kanilang padre di pamilya, ay nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Marami akong nakita noon na kaibigan ng tatay ko. Hindi pumunta sila sa bahay. Masaya sila. Dito pa po kami nakatira niyan sa Barangay San Mateo. Alam niyo po nung dumanas ng paghihirap ang tatay ko, nagkasakit.
Doon ko rin nakita na isa-isang nawala ang kanyang mga kaibigan. At tumatakbo yun sa aking isipan. Lalo na, nung nakulong din si Papa. Tumatak din niya sa isipan ko, kasama yun sa aking pagiging rebelde sa buhay. Pero binago yung lahat ng Panginoon, inayos niya ang aking puso. Kasi noon, that time si Papa, hindi siya spiritual leader. Iba ba yung nilalakaran niya? Kaya medyo naging hindi maganda yung takbo ng aming pamilya. Pero ngayon, nakakilala siya sa Panginoon, lumiwanag na yung kanyang pag-iisip. Amen. Kaya nga nasabi ko rin, totoo para. The crown of rejoicing reflects a heart that loves people. This shows us that real ministry is built on love for people. Nung tinignan ng Panginoong Jesus yung mga taong sumusunod sa Kanya, anong sabi? Anong naramdaman ng Panginoong Jesus? Awa. Kaya tayo, bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat kapag tinitignan natin ang ating kapatid, ang mga tao na sa paligid natin, tignan natin ito ng merong awa. Awa nga niya. Awa dahil hindi niya nakikilala ang Panginoong Jesus. Huwag natin silang tignan ng may napunong-puno ng panghuhusga. Tignan natin sila ng may pagmamahal. Tignan natin sila ng may awa. Paul was not focused on his own success. He was focused on seeing people grow in Christ, and that should be the heart of every believer. Sabi dito, na dapat bilang mga Kristiyano, maging puso natin na makita ang bawat nababahagian natin ay lumalago kay Kristo. Kasi ang dilema natin, may makakakilala, magliling ka din, mawawala. Seven, mapapaisip ka din, ba talaga ang flow? Magliling ka din ng how many years, tapos mawawala na pagdating ng gulo. Dapat hindi. Siguro, kapag nag-discipleship, dapat ituro na rin na you need to stay. Pinagpala ka man, you need to stay. Nagkaroon ka man ng mabigat na problema, you need to stay. Minsan nagiging kasabihan na lang na people come and people go. Hindi po siguro gano'n sa pananampalataya. Dahil, if you truly love God, maglalaan at maglalaan ka ng panahon para sa Kanya. It means, mag-stay na. Sabi nga, well, we always have a choice. Lagi tayong merong pamimilian. Either of the two. You choose to stay, or you choose to go. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, dapat walang alis. Walang umahayaw. Forever po ito eh. Di ba po? Walang resign. Yeah. Ito ang departamentong walang nag-resign. Paano mo na malalaman na kapag finish contract ka na? Eh kapag kinuha na ng Diyos ang buhay mo, kapag pinauwi ka na niya, it means tapos na. Pero habang buhay, continue. Okay? The greatest ministry we can have is helping others know Jesus, and grow in faith. This is the greatest ministry. Tulungan natin ang ating mga kapitbahay, kaibigan, mahal sa buhay, na makakilala kay Kristo. Amen? Yun nga po, gaya ng sabi ko, hindi magiging madali. Pwede mo nang bahagi mo ng salita ng Diyos, tawanan ka nila. Sabi mo lang, corny mo naman. Hindi na uso yan. Pwede ganun. Pero tandaan natin, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay pinagtawanan, kapag ikaw ay nireject, kapag ikaw ay nilibak, hindi ikaw yun.
dahil ginagawa nila yan kay Kristo, hindi sa'yo. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi kayo ang inaaway nila. Okay? Makaranas ka man ng ganito, tuloy mo lang ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. What is the application of this? How can we pursue the crown of rejoicing in our daily lives? Paano ba natin ito makakamit? Number 1, pray for the salvation of others. Tandaan niyo lang po ito. Pray, share, invite, disciple. Number 1, pray for the salvation of others. Every prayer meeting, dumalo po tayo. Ipag-pray natin yung mga taong gusto niyong maligtas. Kung gusto niyong ibigay ang kaligtasan sa inyong pamilya, ipag-pray natin ang inyong family. Huwag lang ang inyong pamilya, yung buong angkan ninyo. Pag-pray natin sila. Kaya nga po dapat mag-prayer meeting. Dadala tayo. Number 2, share the gospel courageously. O pag sinabing courageously, it doesn't matter kung mahirap, it doesn't matter kung may sagaban, it doesn't matter kung limited situation. Courageously, ibig sabihin matapang. May mga Kristiyanong napuputan ng ulo sa ibang bansa na pinagbabawal ang salita ng Diyos. Natakot kaya siya? May bahagi ang salita ng Diyos doon. Isang tanong na dapat natin laging isipin. May mga Kristiyanong nagbubuwis ng buhay. Masunod lang ang kalooban ng Diyos. Hanggang saan kaya tayo doon? Actually, this is a challenge for every one of us. Challenge to be accepted. Di ba gusto ngayon yung challenge accepted? Kung ano ang pinapa-challenge. Pero ito, napakalang pa-challenge sa atin ito ng Lord. Ibahagi mo nga ang salita. At sabihin din natin, challenge accepted. Amen? Challenge accepted po ba? Ay? Dapat accept natin ang challenge to share the gospel. Invite people to church or Bible study. Pag nag-invite ka, sinagot ka, masusunog ako dyan. Sabihin nyo, hindi ka masusunog. Sabihin nyo, malamig sa church namin, malapit na magka-aircon. Yes. Amen? Invite people to church. Mag-invite po tayo. Kaibigan natin. O kahit umpisan po muna natin sa ating pamilya. Atakin mo. Buka, next Sunday, atakin mo yung pamangkin mo. Atakin mo yung anak mo. Mga kahit sino. Hanggang sa papuno natin ito. Hindi naman po tayo after sa bilang ng magsisimba eh. Ano bang hinahabol natin? Ang hinahabol natin ay mabahagi ang salita ng Diyos na nakakarami. Kaya tayo nag-i-invite. Blessing na lang ng Diyos kung dadami ang membro natin. Amen po ba? Gusto niyo po bang mapuno din ito? Oo. Kailangan. Para mapagawa na hanggang dun. Number 4, disciple and encourage believer. Sa discipleship, syempre, dito na papasok ang ano? Ang mga Bible studies, ang pag-aalaga ng mga leaders sa mga nakakapital sa Panginoon Diyos. Dapat meron din nga po tayo ng discipleship sa mga youth, discipleship din po naman sa mga adult ministry, then discipleship din po sa mga seniors. Kasi salvation is for all. Sa ibang churches, ang alam ko, meron din silang discipleship para sa mga sa mga people with disabilities. Meron din sila. Pero hindi ito mangyayari kung hindi po tayo kikilos. Amen po? Kung hindi natin tatrabahuin. As a conclusion to this message, the world offers many temporary rewards, but God offers eternal rewards. Ang mundong ito, maraming ino-offer na kung anong reward, to the point na nakakalimutan na natin yung eternal rewards na ino-offer ng Diyos. Ito po yung importante. Dahil pagkatapos natin dito sa lupa,
Meron pa. Next, one day we will stand before the Lord. On that day, the greatest joy will not be what we gain for ourselves. Tandaan natin, pag dumating ang Panginoong Jesus, haharap at haharap tayo sa Kanya. Then, we will be evaluated at tatanggapin natin ang ating corona. And lastly, the greatest joy will be seeing people in heaven who came to know Jesus because we cared enough to share the gospel. Napakasaya pong makita na yung mga taong nabahagian natin ng salita ng Diyos ay makakasama natin papuntang namin. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos at dakila sa lahat, maraming salamat po, Lord, sa inyong salita. Lord, the crowd of rejoicing, O Lord, is for those believers that their love and joy is to share your word. And Lord, sana kami po iyon, ang mga mananampalatayang mahal na ibahagi ang inyong salita. Lord, we are asking for your forgiveness. Kung dumadating ang mga pagkakataon, Lord, na nakakalimutan namin ibahagi ang inyong salita. Patawarin mo kami, Lord, kung lagi kaming busy because of our works. To the point na mas nauna namin ang aming mga work compared to your work. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, kung minsan tinatamad kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ay natatakot kaming ibahagi ang inyong salita. Patawarin mo po kami, Panginoon Jesus. Lord, we are praying that you continue to empower us, to strengthen us, to encourage us, to guide us in sharing your word. Panginoong Jesus, sinabi niyo po sa inyong salita na hindi magiging madali ang lahat. Pero Lord, our joy is to follow, is to obey your commandments, to obey your will. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan at kayo ang siyang gagawin sa atin. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for your blessings and thank you, Lord, for your message. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.